Bago natin simulan ang part 15, muli po kong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Habang patuloy na umaabante, nakatanggap siya ng moonstones isa-isa. Bigla siyang tumigil sa isang bangin at tumingin pababa kung saan naglalakad ang mga halimaw. Tinitigan ito ni Sharon at nag-isip, isang patrol na pinamumunuan ng isang mangangabayo, malapit lang ang kampo nila. Mataas ang posibilidad na may mga treasure chest sa kampo ng mga halimaw. Bukod pa rito, laging ang unang chest ang may pinakamagandang loot. Sigurado akong wala pang ibang manlalaro na nakarating dito. Ngumiti ang ating bida at nagsabi, sabi nga, ang maagang ibon ay nakakakita ng uod, kaya't sa kanya ang mga chest na to. Nilapitan niya ang kampo at nagsabi, ayan sila. Isang malaking grupo ng mga halimaw ang patuloy na umaabante. Inisip ni Xiong, sa tingin ko, ito ang kanilang warehouse. Batay sa karanasan ko, nandyan ang mga yaman. Tumalon siya pababa at nagtago sa likod ng isang tent. Inisip niya, hindi gagana ang horror concealment sa Silver Armored Rider na nagbabantay sa warehouse. Kailangan ko siyang alisin kung gusto kong makarating sa mga chest. Pero kung umatake ako, agad akong matutuklasan ng ibang mga halimaw sa kampo. Nilapitan ng halimaw ang pot sa apoy at tinikman ang pagkain, at nagkalat ang pagkain mula sa bibig nito. Inisip ng ating bida, dapat gumana to. Naghintay siya hanggang sa maghiwa-hiwalay ang mga halimaw at lumapit sa apoy. Pinigan niya ang ilong at sumigaw, may namatay ba dito? Ang baho, anong niluluto nila? Kinuha niya ang misteryosong bakal na beer at nagsabi, magdagdag tayo ng lihim na sangkap. Pagkalipas ng ilang sandali, nakahandusay na ang mga halimaw sa lupa. Pumunta si Sharon at tumawa, ang buong kampo ay sobrang lasing mula sa isang bote ng beer. Pumasok siya sa warehouse at inisip, ang daming chest, sulit ang panganib. Hinawakan ng ating bida ang isa sa mga chest at iniulat ng system window, nakuha ang 8 silver coins, 14 na moonstones, at isang silver moon helmet. Tiningnan ni Sharon ang helmet at nagtanong, silver moon helmet. Masaya niyang sinabi, anong swerte? Kung makokolekta ko ang buong set, makakakuha siya ng karagdagang bonus sa mga estadistika, Panginoon, kung maririnig siya. Sana ang bakal na chest na ito ay naglalaman ng kagamitan mula sa Silver Moon set. Iniulat ng system window, nakuha ang Ring of Nothingness, Mystical Quality, Iron Rank, Accessory Type, walang class restriction, required level 3, required intelligence 10, durability ay maximum. Tiningnan ni Sharon ang singsing at sumigaw ng masaya, Holy Nuns, oo, ang singsing na ito. Isa itong tunay na yaman, hindi nalalayo sa gravity ring. Sa oras na iyon, nagsimulang magising ang mga halimaw. Pumasok siya sa warehouse at ang ating bida ay humarap at nagtanong ng may takot, totoo bang peking beer? Bakit nagising ang mga ngabayo pagkatapos lang ng ilang minuto? Umungol ang halimaw ng malakas at ang mga mata nito ay kumislap ng pula. Ipinatong ni Sharon ang scroll sa sahig at nagsabing hindi nasisiyahan, sayang naman ang shape transformation scroll. Nagkakahalaga ito ng 50 silver coins. Plano ko sana itong itabi para kung makatagpo ako ng boss. Iniulat ng system window, shape transformation scroll, ginagawang tupa ang isang kalaban na may level 15 o mas mababa. Sa ganitong estado, hindi magagamit ang mga spell at hindi makakaapekto ang mga atake laban sa mga elite na kalaban. Ang epekto ay tatagal lamang ng 1 segundo. Nagsimulang tumakbo ang ating bida at sumigaw, lalabas na siya. Lalabas na siya. Nagkaroon ng usok sa paligid ng halimaw. Tumaas ito at tiningnan ang paligid, ngunit wala na ang ating bida. Isang malakas na sigaw ang umabot sa kagubatan.
Tiningnan ni Sharon ang singsing at nagsabi, sa singsing na ito, may tatago ko ang aking presensya. Makukuha ko lahat ng chest sa Moonlight Forest. Tumayo siya sa isang mataas na burol at tiningnan ang mga kampo ng iba't ibang halimaw na ipinakita sa kanya. Muling nag-dissolve ang ating bida at nagsabi, sa singsing na ito, may tatago ko ang aking presensya. Makukuha ko lahat ng chest sa Moonlight Forest. Binuksan ni Shirong ang chest at masayang tinignan ang nilalaman nito. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang malaking halimaw na may espada sa kamay. Nagsimulang tumakbo ang ating bida at sumigaw ng takot, nahanap ako. Muling ginawa niyang tupa ang halimaw at itinutok ang daliri habang tumatakbo palayo. May dala siyang mapa ng Moonlight Forest, na nagpapakita ng mga chest na binuksan niya. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ng ating bida na nakakuha siya ng maraming yaman at chest, at nakolekta na ang lahat ng moonstone na kinakailangan upang alisin ang sumpa. Higit pa rito, nagawa niyang makolekta ang buong Silver Moon set. Hindi na siya makapaghintay na alisin ang sumpa upang maisuot ang milagro na ito. Ipinakita ng system window ang maraming iba't ibang kagamitan na may mataas na stats. Tiningnan ni Sharon ang armor at masayang sinabi, ito na ba? Hindi siya makapaniwala na isang yaman ng ganitong antas ang nahulog sa isang mababang level na lokasyon tulad ng Moonlight Forest. Sa anumang kaso, ngayon na mayroon siya nito, magiging mas madali nang tapusin ang mga quests. Ang swerte ko nga. Pagkalipas ng ilang sandali, nag-teleport ang ating bida sa opisina ni Charlene na labis na nagulat. Sinabi niyang, ang bilis naman, kaibigan. Sana nakolekta mo na ang mga moonstone. Sumagot ang ating bida, ginagalang kong si Charlene, naipon ko na ang lahat ng mga bagay na hiniling mo, maaari mo na ba akong tulungan na alisin ang sumpa? Inilagay niya ang 30 moonstone, isang teleportation stone, at 2 gold coins sa mesa. Sumigaw si Charlene, wow, parang swerte talaga siya. Ngunit, sinabi niyang hindi lang alisin ang sumpa ang kayang gawin ng sinaunang ritual na ito. Kung magbibigay siya ng 3 karagdagang gold coins, maaari siyang makakuha ng isang upgraded na bersyon at siya na ang maghahanda ng lahat ng mga kinakailangang sangkap para sa full moon ritual na magbibigay sa kanya ng maraming benepisyo. Nagtaka ang ating bida at naisip, bakit parang may kutob ako na gusto niya akong lokohin. Sinabi niyang, Miss Charlene, sa tingin ko mas okay na lang kung mag-settle ako sa low-level na bersyon. Tumayo si Charlene at ikinungkisa ang mga kamay sa dibdib at nagsabi, hindi mo dapat tanggihan ang ganitong kasaganaan ng alok ng mabilis. Narinig mo na ba ang tungkol sa alamat ng santo na may demon-slaying sword? Naisip ni Xiong, santo. Inangat ni Charlene ang kanyang ulo at ipinikit ang mga mata. Ang alamat ay nagsasabi na si Celsius ay isinumpa ng isang malupit na Demon King. Ang ating bida ay nagdusa ng matagal, sinipa niya ang cabinet kung saan nakatayo ang gramophone at sumigaw, ang horror. Anong nangyayari? Nasira na naman ang bagay na to. Ngunit, pagkatapos ng mga hindi maisip na paghihirap, siya pa rin. Nahanap niya ang paraan upang maalis ang sumpa at ito ay ang ritual ng full moon. Natakot ang ating bida nang makita ang imahe ng isang malaking demon na lumitaw sa itaas. Sinabi ni Charlene, matapos malampasan ang mga pagsubok, nakamtan ni Celsius ang bagong buhay. Bukod pa rito, makakamtan niya ang hindi matatawarang lakas na magpapahintulot sa kanya upang talunin ang malupit na Demon King, kaya't siya naging isang santo na tinalo ang malaking kasamaan. Pumikit siya at sinabi, kailangan ko na lang ng 3 gold coins pa, kabuuang 5 gold coins, at yun ay may diskwento pa dahil sa ating pagkakaibigan. Kung ibang tao lang, kukunin ko na ang hindi bababa sa 6 na gold coins mula sa kanya. Nagsay si Sharon at nagsabi, sige na, sulit naman kung may pagkakataon akong maging santo sa hinaharap.
Ipinakita ng system window na pumayag ang player na isagawa ang ritual ng full moon. Pagkalipas ng ilang sandali, ang mga apoy ay sumak sa malalaking mangkok at sinabi ni Charlene, "Hayaan mo lang dyan." Tumingin ang ating bida at nagtanong, "Miss Charlene, hindi ba't delikado to?" Sumagot siya, "Hayaan mo lang, kahit ito ang unang beses ko, hindi ako kulang sa kasanayan. Lahat nga ng boss ko, pinupuri ang hindi kapani-paniwalang talento ko." Inabante niya ang mga kamay at sinabi, "Panahon na para magsimula." Umubo siya at nagsabi, "Sige, ang unang pangungusap." Nag-aalalang tinanong ni Sharon, "Sigurado ka ba na kaya niya ito?" Sumagot si Charlene ng hindi kontento, "Takpan mo na lang ang bibig mo, wala nang atrasan." Pumikit siya at nagsimula ng magdasal. Isang malaking seal ang lumitaw sa paligid ng ating bida at ang katawan niya ay nababalot ng enerhiya. Biglang sumabog ang itim na enerhiya mula sa bibig ni Sherfang at nagsimulang kumalat sa buong paligid. Isang malaking nilalang ang lumitaw sa gitna ng pintuan. Sinabi ng Demon Doppelganger ng hindi kontento, "Nakakahiya, tao. Talaga bang akala mo makakawala ka sa kontrol na ito kung itataboy mo ito mula sa iyong katawan?" Sumigaw si Charlene, "Ito ay isang doppelganger na nilikha ng demonyong nanirahan sa katawan niya. Mawawala ang sumpa kapag nakuha niyang wasakin ito." Inilabas ng demon ang armas nito at sumigaw, "Ang isang maliit na insekto ay hindi kailanman matatalo ang isang malakas na demon." Block ng ating bida ang atake at nagkaroon ng isang maliwanag na pagsabog. Inilabas ni Charlene ang enerhiya at sumigaw, "Bobo. Pareho lang sila. Ang mga katangian niya ay pareho, ngunit hindi gumagana ang sumpa dito. Mamamatay siya kung lalabanan ito ng direkta." Lumipad si Xiong palayo mula sa pag-atake na natamo niya. Tumigil siya at pinigilan ang kanyang panga at nag-isip, nagbibiro ba siya? Mas doble pa ang lakas nito kaysa sa kanya. Patuloy niyang iniiwasan o mas tamang sabihin, binablock ang mga atake. Ang demon ay ngumisi at sinabi, "Sumuko ka na, at bibigyan kita ng hindi maipaliwanag na lakas. Hindi ka na magiging limitado ng isang kahindek-hindek na katawan ng tao." Tumugon ang ating bida, "Gusto mo bang maging tea-puppy mo ako? Magpatuloy ka na magpangarap." Isang malaking pagsabog ng enerhiya ang naganap sa harap nila, at patuloy na binablock ni Cheyenne ang mga atake at tumatalon pabalik. Tumalon siya pabalik at tumama ang demon gamit ang kanyang armas, sumigaw, "Pinili mo na, mamatay ka na." Gumamit ito ng Thunder Flash. Pumihit si Cheyenne at nakita ang nakakatakot na problema. Nakatayo ang demon sa usok at tumingin papunta sa harap. Ang ating bida na halos ubos na ang kalusugan ay nakatayo sa harap nito. Hinampas ng demon at iniutos, "Mamatay ka." Tumigil ito ng ilang pulgada mula sa mga mata ni Cheyenne. Sinabi ng demon na hindi kontento, "Hindi ito gumagalaw, hindi ba ito isang magic circle? Kawawang tao." Gumalaw ang ating bida, pinisil ang mga daliri sa dulo ng espada at tinanong, "Hindi mo inasahan to, di ba?" Kamakailan lang, sa Moonlight Forest, nakakita siya ng isang artifact at nagsabi, "Hindi ba't ito isang magic circle scroll?" Hindi niya akalain na isang ganitong uri ng yaman ang matatagpuan sa isang mababang level na lokasyon tulad ng Moonlight Forest. Ipinakita ng system window ang Divine Circle Scroll, isang magic ng liwanag na wawasak sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Pinapalakas nito ang stats ng caster ng 100%, binibigyan ng 5 segundong pagkakabind ang target at binabawasan ang kanilang stats ng 50%. Ang epekto ay doble laban sa mga nilalang ng kasamaan. Sinabi ng ating bida, "Kahit papaano, ngayon na meron ako nito, magiging mas madali na ang paglilinis ng mga quests. Diyos ko, sobrang swerte ko." Habang sila'y nakikipaglaban,
ipinadala ng ating bida ang kanyang doppelganger upang i-install ang Magic Circle. Matagumpay na na-install ng clone ang seal, at nag-ulat na matagumpay ang pag-install. Sinabi ni Cheyenne, ang tagal ng pag-install nito, akala ko mamamatay na ako sa proseso. Tinanong ng demon ng hindi kontento, paano mo nagawa yan, kawawang tao? Magaling. Inalog ng ating bida ang kanyang kamay at sinabi, sayang naman, kailangan ko pang sayangin ang mahalagang magic scroll na ito sa kanya, at kakakuha ko lang. Sumigaw ang demon ng hindi kontento, baliw, tinitingnan mo ba ako ng ganon? Sagot ng ating bida, sobrang daldal mo. Isang swing ng espada, nahati niya ang katawan ng monster. Maraming beams ng liwanag ang kumalat sa paligid. Ngumisi ang demon at sinabi, huwag kang magkamali, Sherfong, hindi ito ang katapusan. Magkikita tayo muli balang araw. Ipinakita ng system window ang, congratulations, nakumpleto mo na ang Lunar Ritual Quest. Experience gain, 10,000 points. Moonstar Kingdom Reputation, dagdag 5 points. White River City Reputation, dagdag 20 points. Redleaf City Reputation, dagdag 100 points. Ang kanyang reputasyon sa Redleaf City ay umabot na sa 100 puntos, kaya't naging isang third-class citizen na siya sa Redleaf City. Nakatanggap siya ng titulo ng Demon Hunter. Ipinakita ng system window ang Demon Hunter, isang iginagalang na exorcist na tinuturing na Grim Reaper ng mga madilim na entidad at kinatatakutan. Ang stats ng lahat ng monsters na may kaugnayan sa kadiliman sa loob ng 100 metro ay nababawasan ng 10% at tumatanggap ng 10% na dagdag na damage mula sa kanyang mga atake. Tumingin ang ating bida sa harap kung saan nakahiga ang Demon Mask. Isa itong espesyal na item, at kapag isinusuong, maaaring magmukhang ibang tao ang gumagamit nito. Hindi maaaring tanggalin ang disguise nang hindi gumagamit ng mataas na skill. Isinuong ni Sharon ang maskara at sinabi, anong reward ito? Talagang sulit ang lahat ng ginto na in-invest ko. Sa maskarang ito, maaari akong maging isang Black Flame Blacksmith, at walang makakaalam na tayo pala ay iisa. Huminga ng malalim si Charlene at sinabi, Adventurer, natapos na ang ritual. Ang sumpa ng dakilang demon ay hindi na makakaapekto sa iyo. Tanong ng ating bida, okay na ba ang lahat? Pinaganya ni Charlene ang portal at sinabi, siphoned ang lahat ng lakas ko sa ritual na ito, kailangan ko ng oras upang makabawi. Pumasok siya sa portal at nagsabi, kung kailangan mo ako, hanapin mo ako sa White River City. Nakakunot ang noo ni Cheyenne at nag-isip, malapit na ang araw ng Dark Moon Cemetery Dungeon Raid, kailangan magmadali sa pag-level. Pagkatapos ng ilang sandali, sa plaza ng Redleaf City, nag-uusap ang mga players. May isang tao, sinabi, kamakailan lang, tumaas ng malaki ang exchange rate sa guild. Makakakuha ka ng 6,000 credits sa isang pilak na barya lang. Bagong bukas lang ang server kaya ang malalaking guilds tulad ng Ouroboros ay nag-aalok ng mga presyo na sobrang taas. Kapag naging stable na ang market, hindi na nila kayang kumita ng ganitong kalaki. Ang lalaki sa swimming trunks ay umalag ng kamay at sinabi, gawin mo na lang ang sinasabi ko, ibenta lahat ng equipment at ipalit ang game currency sa totoong pera. Ilang araw pa lang akong naglalaro pero sapat na ang kinita ko para sa 2 buwan ng buhay. Naglakad ang ating bida sa kanilang harapan at tumingin sa system window. Sinabi niya, magaling, ngayon ang stats ko ay sapat na para isuot ang Silver Moon Cell. Nang talunin ang demon, biglang lumitaw ang mga knights sa kanyang harapan. Tumawa si Bloodstream at sinabi, Commander, siya yun. Inalis niya ang ilang dosenang pilak, ilang araw na ang nakalipas, at sigurado siyang puno ng pera ang kanyang mga bulsa.
Si Steel Lion ay nagtanong ng hindi kontento, "Pare, siya ba yung umuntog sa subordinate ko? Kailangan niyang magbayad para dun." Tumingin si Xiong sa kanya at nag-isip, Steel Lion, isa siyang professional sa virtual warrior game. Matapos magsara ang game, kinailangan niyang magtungo sa God Realm at hindi nagtagal bago siya makapagbuo ng martial arts community. Malakas siya, sa kanyang nakaraang buhay pinatay niya ang Flaming Tiger ng mag-isa 2 beses. Pati na rin ang Heartbreaker mula sa Assassin Asses Guild na hindi kayang tapatan ang lakas niya. Pero ngayon na may Abyssal Blade na siya, wala na siyang dahilan para matakot sa kanya. Dumaan ang ating bida at nagsigawan ang mga players ng hindi pagkakaintindihan, "Boss, hindi niya kami pinapansin. Bakit hindi siya natatakot?" Sumigaw si Bloodstream pagkatapos, "Sharon, Otanjin nga siya, magbabayad siya." Lumingon ang ating bida at nagtanong, "Sino siya?" Sumabog si Bloodstream sa galit at sumigaw, "Horror, paano niya kami nakalimutan?" Ngumiti si Xiong at sinabi, siya yung pervert na nagbabalat ng violet cloud." Nagulat ako't nakalabas siya ng bilangguan ng mabilis. "Kamusta? Naligo ba siya? Hindi ba niya nawala ang kanyang karangalan?" Naging asul ang mukha ni Bloodstream sa galit at huminga ng malalim, ginawa niya yun ng sadya. Pinigil ni Steel Lion ang balikat ni Bloodstream at sinabi, "Sige na, Bloodstream. Panuurin mo na lang ang ugali niya. Huwag sirain ang imahe ng martial arts community," sabi ni Bloodstream habang nakatigho ang kamao. Ang tanga nito. Nagtipon na ang mga player sa square para manood ng nangyayari. Sinabi ni Iron Lion na hindi sila mga hooligans, ngunit binugbog siya ng ating bida. Maari nilang kalimutan ito kung magbabayad siya ng 20 pilak. Kung hindi, hindi na nila siya pagbibigyan at manghuhuli siya. Tinanong ng isa, "Paano ba naman napaprovoke ng phone mo itong mga mad dogs?" Sumagot ang player, "Ilang araw na ang nakalipas. Inaway ni Bloodstream mula sa martial arts community yung babae at tinuruan siya ni Xiong ng leksyon." Nagkunot-nuo ang player at humarap. Ang Iron Sword Lion ay nasa level 5 na at maganda ang gamit. "Mukhang may problema si Xiong, boss. Pwede ba namin siyang tulungan?" Sumagot ang Heartbreaker, "Huwag magmadali. May kikialam kami kapag hindi na kaya, mas magiging makabuluhan pa ang tulong namin." Pinalad na nakatayo, nagbakasali ang player, "Matalino kayo, boss." Habang nag-iisip, ang Heartbreaker, "Why nais pa ring makita kung paano haharapin ng misteryosong eksperto ang sitwasyon." Ngumiti ang ating bida at tinanong, 20 pilak lang. Hindi ba't masyadong kaunti yan?" Kinuha niya ang isang bag na may 50 pilak. Nagtaka si Steel Lion at sumigaw, "Grabe, kaibigan, mayaman ka pala. Magiging magkaibigan ba tayo?" Tanong ni Bloodstream. Sagot ng boss, wala pa sa kanyang puso ang pagnanasa sa pera. Matapos ang ilang saglit, nilinaw ni Steel Lion ang lalamunan at sinabi, "Dahil sa iyong pagiging tapat, napagpasyahan kung magiging protektado ka. Kumula ngayon, kung may gustong mang-abuso sa'yo, sasama ako at hahanapin sila sa martial arts community." Si Bloodstream, na may malaking bump sa ulo, ay nag-umpisang umiyak. Tumawa si Steel Lion at nag-alok ng kasunduan. Ipinadala ng system window ang alok ni Sharon. Biglang pinalibutan ng malalakas na chains ang katawan ni Sharon, tinatawag itong The Abyss Link. Tumingin si Sharon sa nangungising ating bida at tinanong, "Paano? Paano mo nagawa iyon?" Naglakad si Sharon at isang iglap ay pinutol ang mga chains at katawan ni Steel Lion. Sumigaw si Heartbreaker sa gulat. Ang bilis ng babae na yamakap sa kanyang mga braso at sumagot, "Boss, si Sharon ay nakapatay sa loob ng safe zone, sobrang pabigla-bigla." Tumingin ang ating bida sa mga kabalyero at tinanong, "Sino pa ang gustong tumanggap ng 50 pilak?" Sumigaw ang player ng may takot,
Horror, pinatay niya ang aming boss. Si Bloodstream ay kumagat sa kanyang panga at nagsabi, "Sham," pagsisisihan niya ang kay-abangan niya, pinatay niya ang player sa safe zone, tapos na siya. Malapit na siyang mahuli ng mga gwardya. Nag-uusap ang mga tao sa paligid, o hindi, darating na ang mga gwardya. Matapang si Xiong pero kailangan niyang magbayad sa kanyang kay-abangan. Dumating ang mga kabalyero sa square at si Bloodstream ay nagmadaling lumapit at sumigaw, "Tagapagligtas!" Hinawakan niya ang paa ng ating bida at sumigaw, "Uncle Guard, pinatay niya ang aming boss." Itinuro ang ating bida at sinabi, "Pakidetain siya, pakisiguro na maparusahan siya ng buo." Nagtawanan si Bloodstream at naisip, "Tanga, tapos na siya." Hindi lang siya mawawala ng level, kundi madedeten pa siya ng isang araw. Kapag lumabas siya, ituturing siyang citizen ng pinakamababang klase. Maghihintay na lang siya, matututo siya ng leksyon. Sumagot ang kabalyero, "Sir Demon Hunter, isa siyang aristokrata ng Redleaf City, pero nakapatay siya. Ayon sa mga batas ng Redleaf City, kailangan niyang magbayad ng 4 na pilak. Kung tumanggi siya, kailangan namin siyang eskortahan papuntang bilangguan." Nagulat si Bloodstream at sumigaw, "Aristokrata! Ang mga maharlika ay may maraming pribilehiyo sa God Realm at kabilang ang mga Demon Hunter sa kategoryang ito. Kung isang ordinaryong player ang magpapagalit sa aristokrata, ang pinakamalabo ay ikukulong siya at ang pinakamasama ay papatayin. Ngunit kung isang aristokrata ang magtangkang manakit ng ordinaryong player sa safe area, hindi gagalaw ang mga gwardya. Iyan ang pagkakaiba ng estado. Ibinigay ng ating bida sa kabalyero ang isang bag ng pera at sinabi, "Narito ang 20 pilak. Kung gusto niya pang pumatay, marami pa akong perang ibibigay." Tinitigan siya ng mga tao sa bayan na may takot, at isang malakas na sigaw ang narinig, "Martial arts community, lahat sila'y dumaan sa masamang pagtataguyod sa buhay." Tumakbo ang mga player at sumigaw, "Lumabas kayo." Nakapaloob ang isang lalaki sa kanyang mga kamay sa kanyang baywang at tumawa habang sumisigaw, "Mga duwag! Hayaan na lang silang tumakbo." Sa Mommy, pagkaraan ng ilang sandali, malalaking halimaw ang naglakad sa kahabaan ng batong espasyo. Isang boses ang narinig, una nilang lilinisin ang mga halimaw, kung hindi tatama ang kanilang mga atake sa boss. Tumama si Song dito at tumalon sa gilid. Isang lalaki ang sumigaw ng malakas, "Mag-ingat!" Mula sa likod, isang malaking halimaw ang hamampas ng espada. Tinitigan ito ni Song nang may takot, nang biglang isang anino ang lumitaw at nag-utos na maghiga. Pinukpok ni Chinyua ang halimaw ng maraming beses at humarap at nagsabi, kung hindi sapat ang lakas niya, hayaan siyang umatras at magpahinga. Tinitigan siya ni Song at sumagot, "Sige, Ate Ching." Nagmamadaling sumugod si Chinyua, swinging ang espada, at ang mga maliwanag na kumikislap na alon ay nagdulot ng pinsala sa mga halimaw at sila ay nagkalat. Patuloy na gumalaw si Chinyua, na nagpatakot sa mga nilalang. Ibinangon niya ang espada at nag-utos na mamatay. Isang malakas na agos ng enerhiya ang kumalat sa buong paligid. Isang malaking sphere ang tumaas sa kalangitan at binuksan ng halimaw ang bibig nito. Isang boses ang nag-utos na mag-ingat, malapit nang gamitin ng boss ang isang kakayahan. Malalaking agos ng enerhiya ang lumabas mula sa mga mata ng higanti at si Chinyua ay lumuhad at sumigaw. "Ngayon, mahina ito, mga ranged, atakehin niyo." Itinaas ni Yuro ang kanyang kamay at inaktibo ang isang malaking selyo. Sumigaw siya, "Oo!" Isang malakas na pagsabog ang nangyari sa ibabaw at nagsimulang kumalat ang usok sa buong paligid. Inutusan ni Chinyua na i-report ang mga nawalang miyembro. Sumagot si Yuro, "Nawalan kami ng 5. Kasama na ang pangunahing tank, 2 melee fighters, 1 ranged fighter, at 1 healer.
Tumabi si Chingguo at nagsabi, ipasabi sa lahat ang mga utos niya, kailangang linisin ang battlefield at magpahinga. Sa loob ng 10 minuto, pupunta tayo sa Growth Canyon. Biglang lumitaw ang isang portal sa harap nila at may isang tao na nagtanong, portal. Hindi ba tapos na ang laban? Dito lumabas ang ating bida at nagsabi, pasensya na sa abala, pero hayaan niyo akong ipakilala ang aking sarili. Inalis niya ang hood mula sa kanyang ulo at sinabi, ang palayaw ko ay Black Flame. Ngumiti siya at naisip, tumaas na ng malaki ang reputasyon ko sa Redleaf City, kaya kayang-kaya ko nang mag-port mula direkta sa mga kaibigan ko. Dapat ay magdadagdag ito ng konting misteryo sa akin. Tanong ni Song na may gulat, Black Flame. Siya ba ang misteryosong blacksmith? Tanong ng lalaki, ang Divine Blacksmith ba? Na iniwan ng dealer ang laro. Sigurado si Fun, dapat siya yan, ang ulo ng Urab-Boro Guild. Si Chinga ay natuwa at nagsabi, ikinagagalak kung makilala ka. Tumingin siya kay Fun nang may gulat at sinabi, narinig ko na ang Uroboros ay kasalukuyang nagre-recruit ng mga tao, kaya't dumaan ako upang pag-usapan ang posibleng kooperasyon. Sumagot si Chinua, kailangan ng aming guild ng isang head blacksmith. Kung nais mo ang posisyong iyon, babayaran ka namin ng kahit anong halaga na hinihingi mo. Lumapit si Yu at inilagay ang kanyang kamay kay Chinua at nagtanong, Ate Chinua, paano mo na siguro na siya nga ang tunay na blacksmith Black Flame? Nakalimutan mo na ba ang mga scammer na nagsubok na mag-scam sa atin ng pera? Naalala ni Chinua ang nangyari, umupo siya sa silya at nagsabi, hayaan mo siyang dalhin sa smithy. Sa harap nila, maraming scammers ang nagpakilala bilang Black Flame. Itinaas ni Yuro ang kanyang mga kamay at sumagot, sige, Ate Chinua. Ilang sandali ang lumipas, pumasok siya sa opisina at sumigaw, o hindi, Ate Chingguo. Naubos na ang lahat ng materyales nila sa loob ng kalahating oras. Bukod pa dito, wala ni isa sa kanila ang nakakagawa ng isang shimmering chest plate. Tumindig ang buhok sa ulo ni Ching Shu at nagsabi, ngayon na, pero siya ay lumitaw ng misteryosong paraan, tiyak na siya ay isang propesyonal. Tinitigan siya ng ating bida at sumagot, Miss, huwag kang magkamali, nais niyang makipagtulungan sa Uroboros bilang pantay-pantay, ngunit kung gusto nila siyang maging bahagi ng guild, mukhang kailangan niyang umalis. Ipinagkibit-balikat ni Yuro at nagsabi ng may inis, ang yabang, makipagtulungan sa Uroboros Guild bilang pantay-pantay. Dapat ay isa kang kinatawan ng isang top guild tulad nila, hindi lahat ay kayang makipagnegosyo sa kanila, lalo na ang mga individual. Bakit niya akalaing pinapayagan siyang gawin yan? Binuksan ni Sharon ang system window na nagpakita ng mga forging blueprints. Lumuwa ang mga mata ni Chua sa gulat at nagtanong, Advan Forging Blueprints. Tanong ni Yu, paano mo nakuha ang lahat ng ito? Nakakunot ang noo ng ating bida at nagtanong, karapat-dapat ba siyang makipagnegosyo sa kanila ngayon? Sumagot si Sharon nang hindi nasisiyahan, ito ang kanyang lihim. Nakakunot ang noo ni Yuro, may hindi pagkakasundo sa kanyang mga mata at tinitigan siya mula sa ilalim ng kanyang mga kilay. 2 oras ang nakalipas sa Hammerstone, sa Dwarf Tavern, sinabi ni Blackbird, Adventure, kung may mga refreshing drinks ka, ikalulugod kong ipagpalit ito. Mga yaman, ipinakita ng system window na nakatanggap siya ng isang repeatable quest na tinatawag na Blackbeard's Request. Kailangan niyang dalhin kay Blackbeard ang 5 inuming may yelo. Agad na gumawa si Xiong ng 5 inumin sa bar counter. Iniisip niya na kinuha niya ang 5 chill juices mula sa Violet Cloud, espesyal para kay Blackbird. Uminom si Blackbird ng isa sa mga inumin at sumigaw ng maligaya, masarap. Salamat. Ipinakita ng system window na natapos ang quest na Blackbeard's Request.
Nakakuha siya ng 10 coppers at 250 experience points. Tumaas ang respeto ni Blackbeard ng 5 puntos. Inubos ni Blackbeard ang lahat ng inumin ng mabilis at nagtanong na may laway, paano kung hindi ko na muling matikman ang masarap na inumin na ito? Binuksan ng ating bida ang inventory at nagsabi, huwag mag-alala, marami pa akong stock. Ipinakita ng system window na natapos na ang quest na Blackbeard's request. Nakakuha siya ng 3,400 coppers at 85,000 experience points. Ang respeto ng alkalde ng Blackbeard City ay umabot na sa 1,000, at nakuha ang level of worship na gantimpala. Nakakuha siya ng Blackbeard's Key at 100 piraso ng advanced forging blueprint. Nakatango ang protagonista at iniisip, hindi lang ako nakakuha ng level 5, kundi nakakuha rin ng maraming advanced blueprints at isang lihim na gantimpala, ang Blackbeard's Key, ang pinagmulan ng mga blueprint na ito. Sa pagkakataong ito, nag-isip si Chinga. Hindi niya kayang pahintulutan na ang isang taong kasing galing niya ay makipagtulungan sa ibang guilds. Sumagot siya na tinatanggap niya ang mga kondisyon ng ating bida. Lahat ng iba ay napaatras at nagulat. Lumayo si Cheyenne at sumagot na hindi na siya interesado. Sumigaw si Chinga, hindi. Patawarin mo ako sa mga sinabi ko kanina. Hindi ko naman ibig magpatawa, pakiusap, pag-isipan mo pa. Alok ng Ouroboros muli. Sumigaw si Yuru, sis, bakit ka lumuhod sa kanya? Isa lang siyang panday. Nakakunot ang noo si Chinua at sumagot na may pagka-displeased. Kasi sigurado akong ito ang tunay na panday na si Black Flame. Sa tulong niya, magiging number 1 ang guild namin sa God Realm. Tumigil ang ating bida at lumingon, ang master ng guild ng Ouroboros ay talagang nasa tamang direksyon. Sumasang-ayon akong makipagtulungan sa kanila at mag-supply ng pinakamahusay na kagamitan para sa guild, syempre sa makatarungang presyo. Lumapit si Chinua at iniabot ang kamay, sana maging matibay tulad ng isang bato ang ating kooperasyon. Tiningnan niya ang kanyang palad. At naisip, bakit parang pamilyar ito? Nag-isip si Chinua at nagtanong, ang team namin ay pupunta sa Growth Canyon, ayaw mo bang sumama? Sumagot si Xiong, oo, kailangan ko lang tapusin ang quest doon. Ipinakita ng system window ang Blackbeard's Key. Ang quest ay pumunta sa Meteorite Land sa Growth Canyon at hanapin ang Heart of the Titan. Naisip ni Chinua, magandang balita, magagawa nila ito. Maaaring malaman ang lakas niya. Ipinakita ng system window na si Black Flame ay sumali sa team. Tanong ng iba, hindi ba't si Black Flame ay isang mahina lamang na panday? Talaga bang karapat-dapat siya na sumali sa team ni Gentle Snow? Hinawakan ni Song ang mga kutsilyo at sinabi, huwag mag-alala, makikita nilang lahat ang kahihiyan niya. Pagkalipas ng ilang sandali sa Growth Canyon, mga level 6 na harpy ang lumilipad sa kalangitan. Tiningnan ni Chinua ang paligid at iniutos na maging alerto ang lahat. Isang harpy ang humawak sa isang mandirigma at inangat siya sa ere. Ang lalaki ay sumigaw at nakita ang isang post sa forum tungkol sa isang player na nakasalubong ng mga harpy. Sinabi nila na inaangat nila ang mga tao sa ere at itinatapon sila sa lupa. Ang pinsala mula sa pagkahulog ay sobrang taas na namamatay agad ang tao. Ang ating bida ay lumapit at tinanong, bakit kayo natatakot? Kung mahuli siya, mababagal siya. Sumigaw si Song nang hindi na masaya, isa lang siyang kakilakilabot na panday, bakit siya ganyan kaastig sa labanan? Sa mga sandaling iyon, isang harpy ang humawak kay Song at inangat siya sa ere. Humingi siya ng tulong, ngunit suminga si Sharon at sinabi, mga harpy, target nila ang malalakas sumigaw. Tanga, tumakbo ang lalaki patungong harpy at sumigaw na tutulungan niya siya. Halos nadala na siya ng harpy at palayo, sumigaw siya ng, tulungan niyo ako,
Ayoko pang mamatay. Nang makawala siya, mabilis siyang bumagsak at sinabi, patawarin niyo ako. Ginamit ni Yuro ang flash of flame at nagkaroon ng maliwanag na pagsabog sa ere. Bumagsak si Song at sumigaw ng malakas. Bumagsak siya sa lupa at nag-ita ng alikabok. Sinabi ni Song, akala ko mamamatay na ako. Tiningnan siya ni Yuro na may galit at sinabi, nakakahiya ka. Bumagsak si Song na nakatagilid sa mga bato at sinabi, lahat ng ito ay dahil sa panday, siya ang nag-abala sa akin. Inisip ng ating bida, magaling siya magtapon ng sisi sa iba. Nagalit ang harpy at bumaba ng mabilis. Inalam ni Sharon ang pagdapo at tinamaan ang isang pakpak. Lumipad siya sa gilid at tinamaan ang nilalang. Bumagsak at namatay. Sinabi ng ating bida, madali lang. Abangan natin sa susunod na episode kung papaano magpapakitang gilas ang ating bida sa mga kasamahan niya at nang dahil doon nabigla ang lahat sa kanilang nasaksihan na ginawa ng ating bida nang dahil sa isang pag-atake na ubos ang lahat ng kalaban at nag-level up silang lahat ng sabay-sabay.